Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, kami po ay patuloy nagpupuri at sasamba sa iyong banal na pangalan. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na lumanang ang lahat ng bagay na narito sa mundo. Tunay nga po na napakabuti mo sa amin na sa kabila ng aming mga kakulangan ay patuloy pa rin kaming pinagmamalasakitan. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw at ito'y palaging bago sa bawat umaga. Aming Ama, anuman po ang nakikita mo sa amin na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Amin po itong hinihingi sa iyo ng kapatawaran. Patawarin mo po kami, aming Ama, sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, sa isip, sa likha at sa gawa. Linisin mo po kami sa aming mga karumihan upang kami ay makapasok sa tuloy na pagsamba. Dalangin din po namin na naway samahan at pangunahan kami ng iyong Santong Espiritu upang siyang magdala ng aming mga panalangin sa iyong paanan. Sapagkat wala po sa amin na totoong marunong manalangin, kaya kailangan po namin ng gabay ng iyong Santong Espiritu. Pagpalain mo po ang aming gawain ngayong umagang ito at anuman pong banta ng kaaway na maaaring makahadlang sa aming pananambahan, ay amin po itong sinasaway sa ngalan ni Jesus. Salamat po Diyos sa magandang araw nito na kaloob mo. Itinatalaga po namin sa iyo ang onesto sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng sabi ng Amen. Sino sa inyo nakapanood na ng pelikulang The Passion of the Christ? Pamilyar ba kayo sa pelikulang yan? Naging pelikula yan eh. The Passion of the Christ. Ano ba ang ibig sabihin ng passion? Passion, tingnan ko ito sa dictionary, sabi niya, strong and barely controllable emotion. Yun ang passion ni Christ. Yung marudog na pagnanasa. Meron yan sa kalooban ni Lord. Ito daw pelikulang ito, nung pinalbas yung The Passion of the Christ, naging controversial ito. Sapagkat nag-alala ang mga kinauukulan na baka pumukaw ito ng matinding damdamin sa mga manunood. Yan. Dahil sa marahas na paglalarawan tungkol sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Siguro, kung napanood niyo, kita nyo talaga, no? Kasi talagang hindi mo na siya halos makilala. Diba? Pero kung tutuusin, talaga naman kung napakasakit ang dinanas ng ating Panginoong Jesucristo tuon sa krus. Amen? At ito po ay nakasaad sa aklat ng Mateo. Ang sabi po sa aklat ng Mateo, chapter 26, verse 67 to 68, sabi dito, dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsampal naman siya ng iba. At kinutya pa. Diba? Nang nakapako na siya sa krus noon, may dumaraan, sabing ganon. Ay, nung sinasampal-sampal siya ganyan, di ba? Nilagyan siya ng piring sa mata. Sinasampal niya, sabi, hulaan mo o sinong sumampal sa'yo. Yan, di ba? Kung alam lang ng mga tao ang kanilang ginagawa. Ipinako siya sa krus na kanyang tinanggap na wala man lang tulong na kahit na anong pamanihid o drugs, parang hindi niya maramdaman ng kirot. At ang kahihiyang kanyang tinanggap, walang katulad. Biruin mo, kasi nung mga panahon ngayon, ang ipako ka sa krus ay isang kahihiyan. Tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo ang walang katulad na kahihiyan. Ininsulto at ipinako sa krus kasama ang mga magnanakaw. Biruin mo, Panginoon natin siya, sinama siya sa mga magnanakaw. Pinako siya sa krus. Hinubaran siya, pinutungan ng tinig sa ulo. Yan, tingnan mo. Kung ikaw kaya putungan ng tinig sa ulo, di ba? Dudugo yung ulo mo. Yan. Tapos hinampas pa siya sa ulo. At habang naroon siya, nagmumuni-muni siya sa nangyayari sa kanyang katawan. Ayaw niyang iyakan siya ng mga tao. Ayaw ni Jesus na siya iyakan ng mga tao. Sa halip ang nais niya ay kaawaan nila ang kanilang mga sarili. Diba? Mas gusto pa ni Jesus na maawa kayo sa inyong mga sarili kaysa iyakan yung kanyang pagkakapako sa krus. Ganyan na lang ang pagmamahal niya at nagmalasakit sa mga tao sapagkat sa kabila ng kanyang pagdurusa sa krus ay nagawa pa rin niya tayong ipanalangin. Anong sabi niya sa Luke 23:34? Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kita mo, pinarurusahan na si Jesus ng mga tao, pero ipinapanalangin pa rin niya yung mga tao. Diba? Ang kahalagahan at aral na dapat nating matutunan sa pagdurusa ni Jesus ay higit pa sa pinagdaanan nating kalungkutan dahil sa kanyang mga
Diba? Tayo nalulungkot tayo. Akala natin nalulungkot tayo, no? Pero mas higit pa riyan ang dapat nating matutunan. Kaya kailangan nating alalahanin ang kanyang marugdog na pagnanasa. Kailangan alalahanin natin to. Ang kanyang marugdog na pagnanasa na kondinahin ang kasalanan. Number 1, the condemnation of sin. Kondinahin ang kasalanan. Si Jesus ay nag-suffer because of sin. Nagdusa siya dahil sa kasalanan. Tulad ng nakasaad sa kasulatan, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Sapagkat si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Ipinagkaloob niya kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Sino kaya sa inyo makakagawa ng ganyan? Na ipagkaloob mo yung sarili mo para sa kasalanan ng ibang tao. Diba? Kung tayo lang, hindi natin kaya. Pero si Jesus nagawa niya yan. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahangot tayo kasamang naghahari ngayon sa liputan ito. Amen? Pinasan niya ang ating mga kasalanan doon sa krus. Sabi po sa 1 Peter 2:24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat nitong karikitan, ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay kumukupas. Darating po ang panahon, kahit yung ang gaganda niya yan, kukupas siya. Subalit, ang marugdog na pagnanasa ng Diyos ay hindi na mamaliw. Amen? Marugdog ang kanyang pagnanasa na kundinahin ang kasalanan. At nawa itong alaala ng kanyang hangarin ay magpaalala sa atin ng ating mga kasalanan at tayo nangangailangan ng katubusan. Alalahanin natin na tayo nangangailangan ng katubusan. Huwag ninyong kakalimutan yung kanyang ginawa doon sa krus. Amen? Kung sinasabi natin na tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Minsan kasi, madalas nating sabihin, ay wala naman akong ginagawang masama, hindi naman ako nag-aagrabyado ng tao, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako pumapatay. Parang kontento na kayo sa buhay niyo. Diba? Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang mga salita. Amen? At isang pang nais ni Jesus ay ang kanyang matinding pagnanasa ay patayin ang kasalanan. Kinukundina niya ang kasalanan at nais niya itong mamatay. Kinundina niya ang kasalanan sa laman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa Roma 8:3 sabi, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Hindi ba? Tayo ang mga tao, simpleng kautusan lang, napakadali natin gawin mo. Tingnan nyo, halimbawa, inutusan kayo sa grocery, pero wala kayong listahan. Ang dami yung nakakalimutan, hindi ba? Ganon din po kapag hindi kayo nagbabasa ng Bible, marami kayong makakalimutan. Kaya kailangan patuloy nyo basahin ang Bible upang ang mga kautusan ay inyong maalala. Amen? Ginawa niyang posible sa tao na sirain ang kanilang katawang makasalan kung ito ay makikipag-isa kay Kristo sa bautismo ng kamatayan. Tayo pong lahat ay nabautismohan na, hindi po ba? Sino bang hindi nabautismohan dito? Yan. Sabi po sa Roma 6, chapter 6, 3-6, sabi niya, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa mga katulad, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Yan po. Tayo po ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ang panibagong buhay, magiging tayo isang bagong nilalang. Namatay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, kapag iniwan mo na ang kasalanan, huwag mo nang babalikan. Diba? Yun yung iba kasi, magsusorry ngayon, kinabukas, ganun na naman. Yan. Sorry na lang na sorry. Kailangan pag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Diyos, kalimutan mo na yun, sapagat isa ka ng bagong nilalang. Huwag mo nang babalikan ang iyong dating katawan. Amen? Sapagkat kung nasama tayo
tayo ni Kristo sa kanyang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama na rin niya sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. Ayaw niyo bang sumama sa kanyang muling pagkabuhay? Nais niyo bang manatili na lang kayong patay sa kasalanan? Alam natin na ang dating pagkatao na ipako na sa krusang kamatayan niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao na hindi niya tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen. Nawa po itong alaala na ito ng marugdog na pagnanasa ni Jesucristo na kung dinahin ang kasalanan at patayin ang kasalanan ay magpaalala sa atin ng ating tungkulin na ipako na natin ang ating mga kasalanan at pagnanasa ng laman. Diba? Ano-ano ba yung mga pagnanasa ng mga laman? Yan po yung sobrang pagsasaya. Yan. Yung palagi ka na lang party-party. Yan. Araw-araw may birthday. Yan po, no? Makikita ninyo, pagpasdan po natin ang ating kapaligiran, nangyayari po yan ngayon, na halos araw-araw palaging may mga party sa bawat kanto-kanto, kaya po yung sakit lalong dumami. Diba? Tungkulin po natin na ipako natin ating mga kasalanang pagnanasa ng laman. Pangalawa po, the revelation of love. Yan. Ito ay isa sa matinding pagnanasa ni Jesucristo. The passion of the Christ is the revelation of love. Ihayag ang kanyang pag-ibig. Alalahanin natin ang marugdog na pagnanasa ni Jesus na mahayag ang kanyang pag-ibig. Sapagkat siya ay nagdusa dahil sa pag-ibig. Unang nais niyang kundinahin ang kasalanan. Nais niyang patayin ang kasalanan. Ngayon nagdusa pa siya dahil sa pagmamahal sa atin. Amen? Anong sabi sa John 3:16? Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinang mga sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagdusa si Jesus dahil sa pagmamahal ng Ama sa atin. At sa pagmamahal niya sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabagong alay at handog sa Diyos. Nawa sa atin pong pagninilay-nilay sa kanyang pagnanasa ay hindi makakalimutan ang pagmamahal sa kabila po ng katotohanan. Amen? Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 9 and 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang mundo, sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kita niyo, sobra ang pagmamahal sa atin ng ating Amang nasa langit. Kaya po nagawa niyang isugo ang kanyang kaisa-isang anak. Di mo ba? Nais niya tayong mahango sa kasalanan. Nais niyang ihayag sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Yun po, ito po ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Madalas sinasabi niyo, I love you Lord, I love you Lord. Pero totoo ba yan sa puso mo? I love you Lord, pero mamaya anong ginagawa mo? Hindi tayo ang umibig sa Diyos. Ang Diyos ang umibig sa atin. Amen? Kaya sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sa mga tuwid, ipinakita ni Jesus kung ano ang tunay na pag-ibig. Sabi po sa 1 John 3:16, dito natin malalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Nakahanda po ba kayong ialay ang inyong buhay sa inyong mga kapatid? Hindi lang po literal na kapatid o kapatid sa dugo at sa laman, kundi kapatiran sa pananampalataya. Di po ba, hindi niyo po ba nararamdaman na kapag ang isang tao, kapag sinabi niya, kahit hindi mo kakilala, pag sinabi niya, Christian siya, meron kang mararamdaman sa iyong puso, merong special something sa iyong puso, kasi alam mo kapatid mo siya sa pananampalataya mo. Ako po nararamdaman ko yung kahit nagpupunta ako sa malayong lugar, pagka sinabi nilang Christian sila, nagkakaroon ng special na parang merong something doon sa puso ko na, kapatid ko pala ito kay Kristo. Ganyan po. Kailangan handa natin ialay ang ating mga buhay sa ating mga kapatid. Amen?
katulad ng tunay na pag-ibig. Tama? Ang kanyang pag-ibig ang naging pattern ng ating pag-ibig. Gaya ng kanyang utos, magmahalan tayo tulad ng kung paano niya tayo mahal. Sapagkat makikilala ang kanyang mga alagad kung sila ay may pagmamahal sa isa. Malalaman ng mga tao na nakapaligid sa atin na tayo ay mga alagad ni Kristo kung kayo'y merong pagmamahalan sa isa't isa. Meron kayong pagmamalasakitan sa isa't isa. Amen? Sabi dito sa John 15:13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila rin. Ganyan po ang ginawa ni Jesus para sa atin. Sapagkat mahal tayo ng Ama, inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Amen? At sana po sa ating pagninilay-nilay, sa kanyang pagnanasa at magpaalala sa atin sa mga uri ng pagmamahal na siyang dahilan kung bakit niya tayo tinawag upang maipakita ito sa isa't isa. Iyan po ang dahilan kung bakit lahat tayo ay tinawag. Kung bakit kayo ay narito upang ihayag ng ating Panginoong Jesus ang kanyang pag-ibig sa inyo. Amen? Sabi po sa 1 John 4:11, mga minamahal kung ganun, gadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Amen. At habang nagsisikap tayo na mapagtagumpayan ang kasalanan at matulungan nating mahalin ang isa't isa sa tulong ng pag-alala natin sa pagdurusa ni Jesus, dapat din natin isipin na ang pagnanasa ni Jesus ay matubos ang mundo. Yan po. Nais ni Jesus na matubos ang mundo. Hindi lang ikaw, hindi lang sila. Nais ng Diyos na matubos ang buong mundo. Sabi ko dito, the redemption of the world. Yeah. Ang katubusan ng buong mundo. Hindi lang ako, hindi lang siya, hindi lang ikaw. Amen? Jesus suffered for all. Nagdusa siya para sa ating lahat. Hindi ba? Hangad ng Diyos na maligtas ang lahat. Ayaw niya na merong mapahamak. Yan po. Ayaw ng Diyos na merong mapahamak sa atin. Sabi po sa 1 Timothy 2, chapter 2, verse 3 hanggang 6, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Alin yung takdang panahon? Nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Pinatunayan na ni Kristo ang kanyang pagmamahal sa atin nung siya ay napako sa krus. Diba? Inialay si Jesus para sa katibayan ng lahat. Upang huwag kayong magkasala. Ngunit, nagkasala ang sinuman. Kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Kristo. Siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Hindi lang isa ang tinubos niya. Lahat ng tao. Sapagkat si Jesus ay ang pag-asa. Jesus is the world's only hope. Siya lang ang pag-asa ng mundo. Siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Siya lamang. Wala na pong iba. Kaya po tayo nananalangin, yung mga Diyos-Diyosan at mga santo na yan, hindi po tayo dyan nakapagliligtas. Noon po silang narito sa mundo, yan po sila Pablo, sila po ay katulad ng mga mangangaral, mga alagad sila ni Kristo. Kaya po lahat sila tinuturo tayo kay Kristo. Yan. Diba pag lumapit sila, ituturo nila kay Kristo. Nakakalungkot po sa panahon ngayon, kapag makikita ninyo yung mga tao, iba-iba ang dinadasalan. Alam niyo po ba kung bakit gano'n ang tao? Masyado kasing sigurista ang tao. Iniisip nila kung sino unang sasagot sa panalangin nila. Kaya napakarami nilang dinadasalan.
Sinisiguro nila na ito, sasagutin ako ito, sasagutin niya ako. Hindi nila alam, iisa lang ang ating tagapagligtas, kundi si Jesus. Siya ang daan, siya ang buhay at ang katotohanan. Amen? Yan po. Jesus is the world's only hope. Sa kanyang pangalan lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sabi po sa Acts 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay makaligtas. Diba? Wala siyang ibang pangalang ibinigay maliban kay Hesus Kristo. Siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Amen? At hindi kumilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Yan po. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, hindi nagdaragdag dito ay wala sa kanyang Diyos. Sino bang manatili sa turo ni Kristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Napaka-swerte na. Napaka-pinagpala natin. Ang mapalad tayong lahat. Biruin mo, Ama at Anak nasa atin. Dalawa na yun, hindi ba? Ama at Anak. Kung tayo ay mananatili sa turo ni Kristo, ang Ama at ang Anak ay nasa atin. Amen? Saan na po sa ating pagbubulay-bulay sa kanyang pagnanasa ay siyang magdala sa atin upang maipahayag natin ang mensahe ng kaligtasan tungkol sa mga naliligaw. Yan po. Yung mga kapatiran natin na naliligaw, sa ating pong pagbubulay-bulay, maalala natin ng ating Diyos na si Kristo lamang ang ating tanging pag-asa. Maibahagi naman po natin dito sa kanila upang sila rin ay magkaroon ng pag-asa. Amen. Lalo na po sa panahon ngayon, maraming tao ang mga nawawala na ng pag-asa. Tulad po niyan, baka po bukas, magla-lockdown na naman dito. Mahirap pong pumasok dito sa homesite. Baka tayo po ay hindi tayo makapag-service next week. Next Sunday. Kasi po, pahirapan na naman ng pagpasok. Titingnan po natin kung anong gagawin nila. Update ko naman po kayo kapag nagkaroon ng lockdown. Ayan po, no? Sabi po sa 2 Corinthians 5:18, sabi, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan din niya. Nakikipagkaibigan ng Diyos sa inyo. Ano bang dapat niyong gawin? Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na binigay sa inyo ng Diyos. Binigyan kayo ng kagandahang loob ng Diyos. Tulad ng mga ito, umawit. Napakabuti ng Diyos. Pinagkalooban niya kayo ng magandang boses. Yan. Ng karunungan, tumugtog. Yan po ay huwag niyong sayangin. Ipaglingkod niyo yan sa Diyos. Amen? Yan. Dapat din natin tingnan na ang Passion of the Christ bilang isang inspirasyon. Yan. Sabi po, dahil sa pagdurusang ito ang ating Panginoon doon sa krus, dapat nating maagap tayo na tumingin sa loob at sa labas. Hindi lang po tayo sa loob nakatingin, maging sa labas. Titingnan po natin yan. Upang mapagtuunan natin ang pasinang espiritual na pangangailangan, hindi lang ang sa atin, kundi maging yung sa iba. Diba? Hindi lang po tayo nakatingin, naka-center tayo, naka-self-centered tayo. Kailangan tingnan din natin sa kapaligiran natin. Baka yung iba naliligaw. Pwede naman po kayong mag-share. Sila upang hindi rin naman mapahamak ang iba. Kasi po, gusto niyo po ba kayo lang makarating sa langit? Samantalang nais ng Diyos, lahat tayo makarating doon. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay nais niyang maligtas. Amen? Dapat tingnan natin na ang Passion of the Christ bilang isang inspiration of sacrifice. Amen. Jesus provide the example. Nagbigay siya ng isang napakagandang halimbawa. Ano ba ang mga halimbawang ibinigay ni Jesus sa atin? Yan. Ang kanyang pagdurusa ay nagpapakita ng kababaang loob. Yan, isang example na yan ng kanyang kababaang loob. Kita mo nung siya ay sinaktan, hinubaran, sinampal-sampal, hindi man lang siya sumagot, hindi siya tumanggi, hindi siya pumalag. Siguro kung ikaw lang nasuntok ng isa baka nagkarambulan no? May rescue pa, tawag ka pa rescue. Di ba? Pero si Jesus, napakaamo niya.
Hindi siya pumalag kahit sinuntok siya, sinampan siya. Alam niyo po ba yung pamalo sa kanya, may bakal yun? Yan. Yung latigo na yun, may bakal sa dulo. Kapag yun, hinampas sa'yo, kakapit sa laman mo, pag hinatak ng humahampas, yung laman mo, gaganyan, sasama. Ganon. At 39 po, yung pinakamatinding sugat na yun ni Jesus, yung palo na yun. At ang ibig sabihin, 39 na deadly na mga sakit ang pinagaling ni Jesus. Sa bawat palo na yun sa kanya, 39 na deadly sakit ang pinagaling niya. Kaya yung pandemic na yan, wala yan. Dinala na ni Jesus Christ yan sa krus. Amen? Tayo ay protected na tayo ng blood ni Jesus. Hindi na tayo tatablan ng virus sapagkat pinagaling na tayo. Kapag ikaw ay naniniwala sa Kanya, kapag ikaw ay humingi sa Kanya, maniwala ka, tatanggapin mo yun. Amen? Maliban na lang kung ikaw ay pabago-bago ng isip. Maaring hindi ka makatanggap ng sagot sa Kanya. Pero kung ikaw ay maniniwala na tinanggap mo na ang kagalingan, mangyayari sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Dahil sa pagdurusa ng ating Panginoon sa krus, dapat maging maagap tayo na tumingin sa loob at sa labas upang mapagtuunan natin pansin ang espiritual na pangangailangan hindi lang sa atin kundi maging sa yung sa iba. Dapat din natin tingnan ang Passion of Christ bilang inspiration of sacrifice. Inspiration of sacrifice. Sabi po sa Philippians 2, verse 3 hanggang 8, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ang ibang tao kasi, kapag mayroon silang talent, lalo na magagaling sila, masyadong bilib na bilib sa sarili. BBS, bilib na bilib sa sarili. Mas magaling ako dyan. Yan. Hoy, yung lead singer nyo, pumipiyok. Yan, di ba? Mas magaling ako kumanta dyan. Ang nais po ng Diyos, huwag kayong gumawa ng mandal sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba ay sa inyong mga sarili. Minsan naman ganyan eh. Uy, mas magaling ka sa akin, pero may halong pang-iinsulto. Galing-galing mo nga eh, di ba? Pero may laman yun, may halong pang-iinsulto yung gano'n eh, no? Galing-galing mo ako nun, ay, dahil mo ako, o di ba? Pero sa loob niya, iba. Di ba? May mga ganong tao, di ba? Kailangan gumawa ka ng paraan na maging mapagpakumbaba ka. Amen? Huwag mong ituring na palagi kang mataas. Kailangan ikaw ay magpakumbaba. Sapagkat iyan ang inspirasyon, ang example na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi po sa verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Ayan. Magmalasakitan kayo. Kahit hindi ninyo kilala. Yan. Yan, tulad nga sabi ni Pastor Rico, maaaring ito magkakakilala. Ito hindi magkakakilala. Pero sila lahat, hindi sila magkakakilala, kaya hindi sila close-close, hindi nagbabatian. Di ba? Pag sinabi ko, sige, magpatian tayo. Hinihitian nyo ba yung mga kasama nyo? Hindi nyo man lang kinakawayan eh. Nakatas yung mga ano nyo. Di ba? Dapat kahit di mo kilala, hitian mo. Yan, para magkakilala kayo. Paano kayo magkakakilala kung hindi kayo nagbabatian? Isang church natin, hindi kayo magkakakilala? Hindi naman tayo po ganun kalaki. Nakatulad ng sa mga Katoliko na ang dami-dami tao na sa peace be with you. Pero pag uwi din na sila magkakilala. Diba? Magkasakay sa jeep, hindi man magkakilala. Pero pagdating sa simbahan, nagkikita. Diba? Dapat, kailangan magmalasakitan kayo sa isa't isa. Magkakakilala kayo. Amen? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang nanatiling kapantay ng Diyos. Iyan pa, yung isa. Tingnan niyo si Jesus, kahit anak siya ng Diyos, di niya pinagpilitan, oy, anak ako ng Diyos, huwag ninyo akong ipapako sa krus. Kaya nga siya napako kasi sinasabi niya, anak siya ng Diyos eh. Diba? Kaya siya napako. Pero hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Tayo, no? Pisan lang natin ang mayor, pisan lang ng mayor. Diba?
ang taas natin, lakas natin, tapang natin no? Pinsan ko yung mayor. Pinsan mo lang naman, hindi mo naman close ba kayo? Mamaya, hindi man lang kayo nag-uusap, no? Kamag-anak mo lang siya. Minsan ganyan, no? Uy, marami akong kamag-anak na sundalo. Hindi niya ako pwedeng galawin. Ikaw, sundalo ka pa, hindi naman no? Diba? Ganun yung mga tao, yung pagmamalaki nila, grabe yung mga ganun. Diba? Si Jesus, kahit taglay niya yung kalikasan, yung divine nature ni Lord, yung kalikasan ng Diyos, taglay niya, hinubad niya kanyang pagka-Diyos. Diba? Nanatili siya sa ibaba. Sa halip po sa iyang bintawang pagiging kabantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sabihin kaya ng tatay mo, anak, alay kita, nagkasalay kapitbahay natin. Payag ka kaya? Anak, makulong ka kasi nahuli yung kapitbahay natin, kawawa naman siya. Akuin mo na lang na, payag ka kaya ng gano'n? Hindi no? Pero si Jesus, inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Hindi pa man natin nagagawa yung kasalanan, inako na niya. Naiisip niyo pa lang yung kasalanan, inako na ni Kristo yun. Diba? Amen? Ang kanyang pagdurusa ay nagpapakita ng halimbawa ng pagtitiis. Na marunong sa matis tayo, masaktan na tayo ng konti. Aray! Natakid ka lang ng isang kasama. Aray! Nananadya ka ha? Saan ganyan? Hindi marunong man lang magpasensya. Diba? Yan. Samantalang si Jesus, yung pagdurusa, nagpapakita siya ng halimbawa ng pagtitiis. Kahit na sobra-sobra yung kanyang tinamong sakit, pagdurusa nung siya ay pinako sa krus. Diba? Sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 20 and 24, may pagmamalaki ba na ang magtiis ng parusa kung ito dahil sa paggawa ng masama? Ayan. Ayan. Halimbawa, siya nahuli, nagdidil ng drugs. Ayan. Kawawa naman siya sa kulungan, nagtitiis siya. May pagmamalaki mo ba yung pagtitiis niya, gumawa siya ng karumal-dumal na gawain. Ayan. Di ba? Pumatay siya ng tao. Kawawa naman yung tao, nakulong. Sabi pa, ang hirap-hirap sa kulungan, nagtitiis siya. Mapagmamalaki mo ba yung pagtitiis? Hindi naman mabuti yung ginawa niya. Di ba? Sabi nga lang dito, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Kung halimbawa, katulad ni Pablo, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Siya ay hinuli at ikinulong. Iyon ang pagtitiis. Pagtitiis tayo dahil sa ating Panginoon. Pagtitiis ka ng kahirapan. Pagtitiis ka ng mga pagkutsa sa'yo. Iyon ang pagtitiis. Iyon ang pinagpapala ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo nang iwan niya siya sa inyo ng isang halimbawa at dapat niyong lubos na tularan. Yan. Nung siya ay nagtiis, isang halimbawa na yun, iniwan niya sa atin ang kanyang pagtitiis. Amen? Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling man lamang. Sino dito hindi nagsinungaling? Tas ang kanila. Amen. Sino dito hindi nagyabang? Taas ang kamay. Yan. O diba? Isang kasi sabihin, ay, hindi man ako nagsisinungaling. Yan, nagsabi ako ng totoo. Si Jesus, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan, nagsinungaling man lamang. Siya'y insultuhin, hindi siya gumati ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinawayan niyang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at buhay ng ayos sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling niya. Amen. Yan yung sinasabi ko na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat sa krus, yung mga palo niya, tayong lahat ay pinagaling niya. Diba? Yung kanyang 39 strike na yun, na bumako sa kanyang laman. Yung 39 deadly sakit ang kanyang pinagaling. Amen? Nawa ang ating
pagkapatid sa kanyang pagnanasa ay magdala sa atin upang isa alam-alam kung ang dapat natin gawin dahil sa kanyang pagsasakripisyo. At dapat din natin tingnan na ang passion of the Christ na Jesus ay dinesign upang ma-inspired tayo. Di ba? Yan. Yung kanyang pagsasakripisyo ay i-design para tayo rin ay ma-inspired. Di ba? Ma-inspired tayo na lumakad sa pag-ibig, to walk in love. Sabi po sa Ephesians 5, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Amen? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialin niya kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yan. Yung kanyang passion of the Christ ay design upang ma-inspire tayo magsakripisyo. Ma-inspire tayo na to walk in humility. Yan, to walk in humility. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 3 hanggang 5, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin. Yan, kababaang loob, humility, o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring yung higit ang iba kaysa sa iyo. Amen? To suffer patiently when mistreated for doing good. Yan. Magiging kang mapagpasensya kung ikaw ay iniinsulto, kung ikaw ay inaapi, kung hindi ka tinuturing na maayon, minimistreated ka ng mga tao, diba? Magiging kang mapagpasensya. Habaan mo ang iyong pag-unawa. Kung maaari, ipanalangin mo rin sila. Nanaway! Pagpalain sila ng Diyos. Amen? Na sila, patawarin sila sapagkat hindi rin nila alam mga nilang ginagawa. Amen? Sabi po sa 1 Peter, yan, tulad dito, noted 1 Peter chapter 2 verse 20 hanggang 24, maipagbaman ang iba ng magtiis ng pag-uusap mo. Ito'y dahil sa paggawa ng sama. Di ba? Hindi natin may pagmamalaki yung mga pagtitiis. Kung ito ay dahil sa paggawa ng masama, hindi natin yan may pagmamalaki. Isa pa, dinesign ng passion of Christ para ma-inspire tayo to give ourselves to others. Para maibigay natin mga sarili sa iba. Hindi lang yung self-centered tayo, nakapokus lang tayo sa ating sarili. Palagi tayo nagkakaroon ng self-pity. Kaya marami nadidepress eh. Diba? Kasi ganyan, lagi naka-self-centered, nakatingin lagi sa sarili niya. Kawawa naman ako. Kawawa naman ako, walang kasama. Kawawa naman ako, walang makain. Tumingin ka kaya sa paligid mo, mas maraming gutom kesa sa'yo. Mas maraming nagdurusa kesa sa'yo. Mas maraming mahirap. Mas maraming maganda kesa sa'yo. Yan po. Tumingin ka sa paligid mo. Yan po. Hindi yung palagi kang awang-awa sa sarili mo. Diba? To give of ourselves to others para maibigay natin yung ating sarili sa iba. Yan. Palagi kang titingin sa labas. Titingnan mo. Kasi ma-inspired ka sa ganyan. Diba? Hindi yung palagi kang naka-self-centered. Nakatingin ka lang lagi sa sarili mo. Madidepress ka, kaya yung ganyan iba nagpapakamatay kasi laging nakatingin sa pansarili nila. Hindi nila tinitingnan ang nangyayari sa kapaligiran. Amen? Hindi kaila sa inyo ang magandang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Amen? Kita mo? Sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha, yumaman naman tayo. Sa kanyang paghirap, lumakas tayo, di ba? Sabi sa 1 John 3:16, dito natin malaman ang pag-ibig. Inaalin ni Kristo kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Yan po. Nawa po ang ating kabatiran sa kanyang pagnanasa ay magsilbing inspirasyon ang magdala sa atin tungo sa mas mataas na plano ng pagtapat sa Diyos at sa iba. Amen po? Yan po. Ito po ang ating conclusion. Maaring maraming magsasabi ang iba tungkol sa Passion of the Christ, maging sa pelikula o sa mga pangyayaring history na itong ipakita sa kabila ng marami ang kumukontra sa mga ginawa ng Kristo. Yung marami po, maraming masasabi yung iba. Naging controversial nga po ito. Kasi masyadong madugo. Kung mapanood niyo po yun, minsan po palabas natin panoorin niyo The Passion of the Christ. Makita ninyo, nasabi nga hindi siya maitsurahan kung tao siya o hindi. Kasi talaga pong purong-puno na sugat ang buong katawan niya sa dami ng kanyang sugat. Yan po.
Subalit ang mga alalahanin ito ay maaaring magpataas ng ating paghanga sa naging pagdurusa niya. Sa halip na ito ay ating titignan, bakit naman ganyan? Humanga tayo sapagkat pinagkaloob niya ng kusa ang kanyang sarili. Nagdusa siya. Amen? Hangaan natin ang naging pagdurusa ni Kristo. His passion is the condemnation of sin. Iyan ang kanyang marugdog na pagnanasa na kundinahin ang kasalanan. His passion is the revelation of love. Isa pa yan sa kanyang pagnanasa. Ihayag ang kanyang pag-ibig sa inyo. His passion is the redemption of the world. Ang kanyang pagnanasa na mailigtas ang sangkatauhan. Yan po, no? His passion is the inspiration of sacrifice. Ang kanyang pagnanasa na ma-inspire tayo sa kanyang mga sakripisyon. Amen po. Nagkaroon ka ba ng higit na kaalaman tungkol sa the passion of the Christ? Kayo mo ba? May natutunan po ba kayo sa mga pagnanasa ni Kristo sa buhay natin? Amen? Meron ba kayong natutunan? Nakita niyo po ba kung gaano ang pagnanasa ni Kristo na ihayag sa atin ang kanyang pag-ibig, na tayo'y mahango sa kasalanan, na tayo'y magkaroon ng pag-asa? Nakita niyo po ba yan? Diba? Are you putting to death the deeds of the flesh? Sinaman mo na ba sa kamatayan yung pagnanasa mo sa laman? Sinama nyo na ba yung mga pagnanasa nyo sa kamatayan? Yung mga pagnanasa niyan ng laman? Are you concerned in doing something about the redemption of the world? Concerned ka ba? At may ginagawa ka ba para sa kaligtasan ng sangkatauhan? Meron ka bang ginagawa? O sinosolo mo lang yung nalalaman mo tungkol kay Jesus? Kahit po, bata kayo, kailangan matutuloy kayong mag-share. Kasi po, hindi lang tayo nangangailangan ng katubusan. Lalo sa panahon ito, pasama ng pasama ang mundo. Makita natin maraming kabataan naliligaw ng landas, di ba? Mapalad kayo sapagkat kayo ay tinawag ng Diyos. Narito kayo ngayon, nakikinig ng kanyang salita, nakikinig ng kanyang mga aral, ng kanyang mga turo. Subalit marami sa labas ang mga naliligaw. Kaya po kailangan matuto rin tayong magbahagi sa iba. Amen? Are you inspired in your service to brethren and the lost by the example of Jesus? Na-inspired ka ba sa paglingkod sa mga kapatiran, sa mga naligaw, katulad ng ginawa niya? O halimbawa, may nakita kang isa dyan na, ayoko nga yun, ang tigas naman ang ulo niya, ang hirap-hirap bahagina. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka nai-inspired. Kailangan ma-inspired ka sa mga ginawa niya sapagkat si Jesus ay dumating dito upang hanapin ang mga magsalanan at ang mga naliligaw ng landas. Amen po? Maging katulad tayo ng ugali niya. Amen? Naway ang passion of the Christ ay magsilbing motivation sa inyo para sumunod sa maglingkod sa namatay para sa inyo. Sino ang namatay para sa inyo? Si Jesus. Amen? Si Jesus ang namatay para sa atin. Ang kanyang mga pagnanasa, naway maging inspirasyon ninyo upang sumunod kayo sa kanya. Amen? Ito po ang iwan ko sa inyo. Galing po sa 2 Corinthians 5, chapter 5, verse 14 hanggang 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Amen? Siya ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo, mga nalangin. Sige po. Tayo pwede po. Panginoon, salamat po sapagkat isa naman po napakagandang pribileyo ang pinagkaloob sa amin sa araw ito. Salamat po at muli mo bigyan ng pagkataong mapakinggan ang iyong mga aral at katuruan. Salamat po sa walang sawa mong pagpapaunawa ng iyong mga layunin na sa kabila ng napakapurol namin kaisipan, hindi ka nagsasawa na ituro sa amin ang lahat ng ito. Salamat po sa marugdog mong pagnanasa na kundinahin ang kasalanan. Salamat sa marugdog mong pagnanasa
ng isang totoong sakripisyo para sa lahat. Panginoon, patuloy po namin dinudulog sa iyo ang aming mga kasamahan. At mga kapatid na hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakakasama sa pananambahan. Dalangin namin na kung nasaan man sila sa oras na ito, ano man ang kanilang ginagawa, naway katagpuin mo sila upang sila ay makaalalang bumalik sa iyong presensya. Ano mang sitwasyon ang kanilang pinagdaraanan, naway magkaroon ito ng katugunan ayon sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At ikaw ang Diyos na nakasa lahat ng dako. Ang imposible sa amin, imposible sa iyo. Alam namin na walang mahirap sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Dinadalangin din po namin ang mga tao sa aming kapaligiran na naway bigyan sila ng bukas na puso at kaisipan upang malaya namin mahaisagawa ang iyong gawain sa lugar na ito. Salamat po, O Diyos, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kalakasan, physical, mental, at lalong-lalo na ang spiritual strength na hindi namin kailangan sa panahon ito. Kaya sa lahat po ng ito, maingat po namin binabalik sa iyo ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa ngalan ni Jesus na aming pinagdiriwaan. Sabi na, Amen.